Yo, what's up mga tropa pips? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. Nako, congratulations na agad sa ating bagong ombudsman na si Sec Boying Remulla ng DOJ. Nako, hanggang 2032 yan. 7 taon maninilbihan si Sec Boying. Tingin ko, yung pong ibang mga politiko ngayon po ay mga nanginginig na ang betlog dahil po sa pagkakapili ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito kay Sec Boying. Alam niyo po, nitong mga nakarang araw, ang daming humaharang para maging ombudsman itong si Sec Boying. Katulad ni Marco Beta, katulad nitong si Aiming Baba. Marami pa pong iba na mga ayaw na maging ombudsman etong si Sec Boying. Isa diyan si Baste. 'Di ba nag-file pa nga ito ng disbarment case para etong si Sec Boying Remulla ay mawala sa pagka-abogado yung kanyang disbarment case ay maging sanhi ng hindi niya pagkakapili bilang ombudsman ng ating bansa. Kaya lang po lahat yan ay nag-fail. Lahat po yan ay hindi po nagtagumpay at hindi po napigilan ang tadhana na maging ombudsman etong si Sec Boying. Napakasaklap ngayon na ang mga DDS po ay bukod sa nabubulok sa kulungan si Digong at si Kibulok, bukod sa si Digong ay hindi po mabibigyan ng interim release at magpapasko sa kulungan, ngayon po pati si Sara Duterte ay posible po na maungkat, mahalukay at maimbestigahang muli ang kanyang mga kaso. Ang mga reklamo na isinampa laban sa kanya dahil nga po ang ating ombudsman ay hindi na si Martires. Tandang-tanda natin na itong si Martires ay pro Digong ito, tutang-tuta ito ni Digong. Kaya po, hindi po mag-push through o magpatuloy ang mga kung ano man ang mga investigasyon na ginagawa dapat ng ombudsman laban dito sa mga pro Duterte. Pati itong si Amy Marcos, ang alam ko may kaso yan sa ombudsman. So ngayon po ay posible po na magkaroon ng ng katuparan na maimbestigahan ang mga kaso po ng mga pro Duterte, kaalyado ni Duterte, mga DDS para po mabigyan ng hustisya ang ating bansang Pilipinas. Na matagal na po tayong tinatarantado nitong mga DDS na ito. Kaya nga po ayaw nila kay Sec Boying. At isa sa mga mag-iiyak ngayon at tingin ko'y lumuluha sa pagkabwiset ay walang iba kundi itong si Amy Marcos. Nabigla, di ba? Ay, nandiyan si Tuta, oh. Ay, si Tuta. Ayun, oh. Si Pag. Nabigla, di ba, surprising pa ba yun, ma'am? O in-expect yun? Ang totoo, in-expect ko na kasi patungkol na roon yung sobrang bilis na pag-dismiss ng iba't ibang kaso sa ombudsman, yung last minute clearance, kaya Laudan, then yung sudden intrusion, sa Julia, talagang binabaliktad na yung sarili ng mga papakaran, hindi na sinusunod yung batas, at talagang wala nang rule of law dito sa ating bansa. Nakakalungkot po. Are you Na-obliga po ako na i-defer at hindi supportahan yung appointment ng bagong JPC member kahit kilala ko siya at alam ko na mahusay siyang pwes, talagang kinakailangan na alamin natin ang mga patakaran sa JPC. Kasi sila na ang nagpupwesto ng ating mga pwes. Nakakatakot kung hindi sila sumusunod sa sinasabi ng batas. Ma'am, about Raymond lang. Nakakatakot daw na kung ang JBC ay hindi daw po sumusunod sa kung ano ang tinatalaga ng batas. Hindi ba parang mas nakakatakot na ang mga senador po ngayon ay mga nagiging tuta ng iisang pamilya kaysa maglingkod sa sambayan ng Pilipino, sa buong pamilyang Pilipino. Ang kanilang kumbaga pinagsisilbihan na lamang ay ang mga Duterte at ang kanilang interes ay para sa mga Duterte.
Ngayon, Senator Amy, yung rule of law na sinasabi mo, kayo naman ang unang-unang bumabali ng rule of law. Kung ano ang mga nakalagay sa konstitusyon, iniiba ninyo ang kahulugan. Katulad na lamang ng impeachment trial nitong si Sara Duterte. Sa halip na ipagpatuloy at imbestigahan at iparating sa taong bayan kung ano ang katotohanan, ang ginawa ninyo yung salitang forthwith. Iniba ninyo ang ibig sabihin at talagang binraso ninyo ang impeachment trial ni Sara Duterte na hindi matuloy. Hindi maparusahan si Sara sa kanyang pangungulimbat na ginawa sa DepEd. So yung rule of law, kayo ang unang bumali. Ngayon, ang pagkakatalaga kay Sec Boying ay legal, dumaan sa proseso, at dumaan sa matindi at mahigpit na patakaran ng pagpili para po sa ombudsman. Alam naman namin na kaya ninyo iniiyak ngayon ang pagiging ombudsman ni Sec Boying Remulla dahil nga po hindi ninyo ito kaalyado at nanganganib na ang impeachment trial ni Sara Duterte na hindi natuloy sa Senado ay pwedeng maungkat po sa Office of the Ombudsman at maimbestigahan ang mga pangungurakot na ginawa ni Sara noong siya ang DepEd Secretary. Oras na may magreklamo o oras na mayroon pong makaisip na buksan muli ang mga kaso ni Sara Duterte ng pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na 100 million lang naman yan. 125 million in 11 days, 19 days, tapos itong magkano yun? 612 ba? 612 million na kino-question ng COA. Hindi naman porke nasa 600 million, 100 million lamang, pagsasawalang bahala na lang natin. 'Di ba? Yung bilyon-bilyon na ninanakaw kuno nitong si Zaldico, abay dapat din niyang imbestigahan, dapat din talagang maparusahan si Zaldico kung ano ang talagang katotohanan, kung talagang siya'y magnanakaw sa Kaban ng Bayan. Pero etong pagnanakaw ni Sara Duterte, hindi to pwedeng isang tabi. Hindi porke ganun lang na sinasabi ninyong 100 million, 600 million lang, mamaliitin ninyo. Kahit magnakaw ka lamang ng 500 piso sa Kaban ng Bayan, magnakaw ka sa budget ng DepEd, yan po ay napakalaking kasalanan na sa mga Pilipino. Baka nakakalimutan ninyo, mayroong isang teacher o isang principal na hatulan po ng 20 years na pagkakakulong, malaki ang multa. Ang kanyang ninakaw o kanyang nakasangkutan lamang na korupsyon ay nasa more or less 20,000 or 5,000 pesos, hindi ko na po matandaan. Bakit yun? Bakit yun? Kailangang maparusahan, nasa 20,000 lamang ang kanyang nakasangkutan na korupsyon. Samantalang si Sara Duterte, 100,000,000 ang nakasangkutan na korupsyon, hindi pwedeng parusahan. Iyak kayo ngayon mga DDS. The more you hate, the more we love. Ganyan na nangyayari. The more ninyong kinokondena, the more ninyo na pinipigilan ang pag-appoint sa isang magiging tauhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magiging gabinete niya, magiging parte ng kanyang gobyerno, the more na iuupo yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo kung bakit? Dahil alam niya na magiging epektibo ito at alam niya na gagawin ito ang kanyang trabaho sa abot ng kanyang makakaya at hindi po matatawaran ang dignidad at prinsipyo ng isang Boying Remulla. Baka nakakalimutan ninyo, panahon ni Sec Boying as DOJ Secretary, si Tebes napauwi at napakulong dito sa Pilipinas. Si Kibulok naipakulong, nabubulok ngayon sa kulungan. Si Atong Ang nabigyan na ng subpoena. Mga malalaking tao, malalakas ang impluensya, mga sikat at mga kilalang tao dito sa Pilipinas. Pero hindi po yan pinapangimian nitong si Sec Boying. So what more pa kaya kung ikay taong gobyerno na nangungurakot lamang, kung ikay DPWH engineer, walang sasantuhin si Sec Boying pagdating po dito sa paglaban sa korupsyon, pagdating sa pagpaparusa sa mga taong gobyerno
mga nagtatrabaho sa gobyerno na magnanakaw, hindi po kayo sasantuhin ni Sec Boying. Kaya Senator Amy at Senator Marcoleta, pasensya na po kayo. Hindi nyo po napigilan ang tadhana ni Sec Boying Remulla. Hindi ninyo mapipigilan kung ano ang kaloob ng Diyos. 'Di ba? Sabi nga ni Amy, God save the Philippines. Sabi ng mga ilang DDS, God save the Philippines. Sabi ng mga kaalyado ni Digong, God save the Philippines. Ayan na, pinakinggan na kayo ng Panginoon. Binigyan na tayo ng ombudsman na magpaparusa sa mga tunay na kurakot, sa mga Panginoon ng mga kurakot, at mga leader ng mga kurakot. Paparusahan na ni Sec Boying Remulla. So pasensya na po kayo. Yan po ang sagot sa inyong mga panalangin. Natupad na ang panalangin ninyo. Natupad na ang inyong panawagan sa ating Panginoon Diyos. Binigyan tayo ng isang Sec Boying Remulla na magpaparusa sa kurakot. Lalong-lalo na sa mga DDS at dito kay Sara Duterte na kurakot. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first!